I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Butas-butas pala itong dike na ito. Dapat buo ito dahil sa report namin completed ito. Bukod pa doon, may question sa kalidad ng ating flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob parang hindi na nakabaon sa lupa. Kaya dumadaan yung tubig sa ilalim naman. St. Timothy ang kontratista dito. Kaya titignan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Ang katotohanan, under specification, yung dike dahil nasa bakal, tapos nakita mo kung pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture, pati meron kami mga diver na sinisid dun sa ilalim. At nakita talaga, very manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi magandang trabaho, talagang bibigay. Kaya bumigay na nga. Kaya kailangan nila sagutin kung bakit ganito. Pero ang hirap dahil ipapakita natin ito what possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. May dredging pa dapat. Tapos, ito pa. Lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Patay kayo ngayon. O yan o, basahin po natin ha. Tingnan nyo kung gaano kapalpak itong Timothy contractors na ito. Grabe, ang dami pong nakuwang pera. Sobra. Tapos gano'n na lang ang nangyayari dyan sa Bulacan. Kawawa talaga yung mga tao dyan. But anyway mga kababayan, sa tingin nyo kaya, mayroon kayang kasabwat itong mga contractors na ito, na mga politician? Ito, nagtatanong lang po ako mga kababayan. Sabi dito, President Ferdinand R. Marcos Jr. visited 2 flood control projects sa Kalumpit, Bulacan. The rehabilitation of the river protection structure along Barangay Bulusan at flood mitigation structure along Barangay Francis on August 15. Kasi ang Bulacan ang alam ko pinakamaraming flood control yan So, ang tanong mga kababayan, nasaan na yung pundo, no? Ba't hindi ba inuusisa ng mga LGU sa mga congressman? Sino bang congressman dyan? The visit came after the president condemned fraudulent, fraudulent, and substandard flood mitigation project during his State of the Nation address. And his call for the people to help monitor flood control projects in their areas. Alam po natin ang St. Timothy. Nandun po yun sa binanggit ng Pangulo, no? Sa 115 na flood na contractors. Nakasama po doon Agay, delikado talaga si contractors. Si St. Timothy, managot ka. Sure yan mga kababayan, pinatawag yan. In Kalumpit, the town is reported to have completed 38
flood controls project worth of 2.9 billion from 2022 to 2024. Despite these efforts, residents still experience flooding. Yun ang tanong. Mabuti ka mo, mga kababayan, nalaman po ng Pangulo. O, di ba? Biro nyo. Kung nakikita nyo yung unang video po natin, yung itsura ng Pangulo, talagang hindi mo maano, talagang nandoon po yung ano niya, yung inis niya baga, yung pagkadismaya niya. Kahit sinong Pangulo, 2.9 billion, tingnan nyo yun. From 2022 to 2024, tapos ganon, na hindi nalalaman. Pero, ang tanong ko lang mga beswa, hindi po alam ba ni Secretary Bunuan, yung flood control, yung mga contractors, hindi niya ba hindi niya po ba inuusisa or tinatanong kung bakit ganon? Ito, nagtatanong lang po ako, So, dahil dito, the rehabilitation of the river protection structure along Barangay Bulusan supposedly finished in 2023. Bakit naman niya nakatingga? At cost of 96.4 million, still remains incomplete. Naku po! Yan, dapat yan managot ito si St. Timothy, with the residents wading through floodwaters. This project was built by St. Timothy Construction Corporation, which has been listed as one of the 3 contractors out of 115 that secured most of the flood control projects nationwide. Ayan. Ang tagal nyo na palang ginagawa yan. Kumbaga, yung tawag dito mga kababayan, laki palang kickback nito kung sakasakali, no? The flood mitigation structure along the Barangay Francis valued at the 78.1 million. Oh my goodness. And completed in July 2023 has already shown sign of concrete deterioration with the exposed loose cables and wires. This project was built by the Wawo Builders, which is among the top 12 contractors that secure a total and 58 flood control project. Lagot kayo ngayon. Ang laki pala ng kickback nyo pag nagkataon. Nakaw! Mismo na ang Pangulo, ang biro nyo mga kababayan, mismo na ang Pangulo pumunta doon. Yung 15 na contractors na kumpanya na nasa listahan ng Pangulo, ang bawat isa yan pupuntahan niya kung yung mga project nila, itong mga contractors na ito, kung may anomalya o hindi. Tulad na lang yan sa Bulacan, nakita niya si St. Timothy, di palpak ngayon. Ayan, tuloy. According to the list of flood control projects uploaded by the Department of Public Works and Highway, DPWH on the sumbong sa Pangulo. Ito mga kababayan, ito po yung website ng Pangulo, sumbong sa Pangulo. PH website, Bulacan has the highest number of flood control project with 668 projects valued at approximately 6.5 billion despite the province not being listed among official flood prone areas. Ay nako, sakit kayo talaga sa ulo mga contractors kayo, sa totoo lang. Sobrang sakit kayo talaga sa ulo. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Kayo nagpapayaman kayo, pero yung mga kapwa nyong Pilipino na nahihirapan, kawawa yung mga bata. Tapos ganyan ginagawa nyo, wala kayo talaga mga puso. Masiba rin kayo talaga sa pera, sa totoo lang. Ito pa mga kababayan. Isa pa to, na nakita natin flood control project, meron doon sa Bilandulo, hindi masyado mapunta kung di tayo magbangka. Nandyan sa Bilandulo, butas na naman, hindi pero nagkaroon yan, nasira o hindi po, never nagkaroon. Hindi talaga, hindi ginawa. Eto na naman, the same thing. Pag titignan mo yung report sa atin, completed lahat, meron na yan. Tapos, ito na naman yung quality. Madaling makita. Hawakan mo yung semento dito. Unang-una yung semento, ganyan lang kakapal. Dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 8 inches. Parang kalsada. Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang ang nandyan. Pag subukan nyo mamaya, hawakan na nyo.
sa kamay, kayang durugin. Malabnaw yung simento na ginamit. Nagtipid sa simento, nagtipid sa... Tapos, meron dapat desiltation. Dapat doon na naman sa kontrata, may desiltation, dredging, completed. Tignan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Masukal na yan, yun. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Pahahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Patay kayo ngayon. Managot sila, huwag sila managot sa akin. Managot sila dito sa mga tao dito. Na yung mga kahirapan na dinala nila sa mga buhay nila. Okay, sige, thank you. So, yun mga kababayan, sa tingin nyo kaya, ano po ang kapalagayan nyo? Ha? Kawawa talaga yung mga taga Bulacan. Sa kapalpakan, itong mga contractors na ito. So, ngayon, ang tanong ko, do you think may kinalaman din kaya itong mga congressman, governors, o mayors, o mga LGUs, ganon? O, bakit hindi po nila nakikita yun? Ba't hindi nila ginawan po ng paraan? Bakit hihintayin nila pa ang Pangulo ang mag-inspect? O, ngayon, at nakita ng Pangulo, ano ngayon? Ayun, nalagot kayo ngayon. Ito po ang mahirap no? Kasi pag hindi sila sitahin ng Pangulo, wala, hindi sila magtitino At ngayon, nakita, magiging aware kayo mga contractors. Itong mahirap mga kababayan, dekada na ito, mga gawain nila ito. Nasasanay na sila kasi wala talagang sumisita sa kanila ngayon. At si Pangulong Marcos Jr. mismo ang pumunta at nakita ng dalawang mata niya, grabe yung pinaggagawa nila. As in, substandard. Napakalukal yung mga yung hindi solido yung yung mga materials na ginamit. Kawawa ang taong bayan. At isa pa, yung pera ng bayan, yung pundo na nabasa natin kanina. Tingnan nyo, sobrang nadismaya ang Pangulo. Alam nyo, nakikita nyo yan, ang Pangulo, ganyan lang magsalita, pero sobrang inis na yan sa kaloob-looban niya. Sobrang inis siya talaga. Di ba? Managot at managot sila. At least nakita niya ngayon. Ito tingnan nyo, kasi mayroong pinipicturan Pakita ko sa inyo. So yan patag yan, di ba? Napakapatag niya. So dapat nga yan, dapat itaas pa Kasi hindi mo sigurado, baka mamaya tataas ang tubig, aapaw din kasi napakababa niya. Ito pa. Ayan tingnan nyo naman. Ayan. Ayan Uy, grabe sila. Kawawa talaga sila. Yung bahay nila parang na, lumubog na. Ayan pa yung church nila grabe. Ayan tingnan nyo naman guys. Itong mga contractors na ito, pasaway kayo talaga. Ang sarap nyo talaga katusin sa totoo lang. Tingnan nyo naman ayan. Tingnan nyo. Ano yung sinabi ng Pangulo kanina? Napakanipis ang simento. Mga siraulo talaga itong mga contractors na ito Panagutin nyo yan, Mr. President, nang madala. Kakainis. Tingnan nyo naman yan, mga bes. Sino bang hindi naiinis? Tingnan nyo. Magkano yun? Laki, milyon-milyon ang halaga niyan. Pero tingnan nyo naman, lumabas pa yung yung bakal, Parang bakal lang ko sa CR, Kanipis. Kahit sino magagalit. 'Di ba? Kahit sino magagalit. Ayan, nakita mismo ng Pangulo. Patay kayo ngayon. Ayan bubuta sila talaga. Naaabutan talaga sila ng tubig. Kawawa naman. 'Di ba? Grabe. Ayan at least may pag-asa na sila mga kababayan na maaayos yan soon as possible. Ay delikado kayo dyan mga contractors, sumanda kayo talaga.
Ha? Oh, sigurado yan. Papanagutin ng Pangulo yan. Kawawa eh. Kawawa yung mga kababayan po natin. So, ano po ang kapalagayan nyo mga beswa? So, yun mga kababayan, ano po ang komento nyo dito? Nakakadismaya kahit sino makakita nito. Grabe. Yung pinagagawa nyo sa mga project ng gobyerno. Hindi man lang kayo maawa. Wala kayo talagang puso. Mga contractors kayo. Nagpapayaman lang kayo eh. Oh. Makarma kayo sana sa pinagagawa nyo. Ito pa oh. Mga beswa. O ayan o, narinig natin mismo mula sa mga residente ng Kalumpit, Bulacan ang reklamo tungkol sa mga palpak na proyekto kabilang ang Slope Protection Project ng St. Timothy Construction Corporation at Wawaw Builders. Kitang-kita ang manipis na konkretong madaling mabaklas at ang mga proyekto hindi nakapigil sa baha agay. Patuloy nating i-inspeksyonin ang mga nakukuha nating report sa sumbong ng Pangulo agay para matiyak na papanagot ang dapat managot. Ayan o, sa ating mga kababayan sa saan sulok man ng Pilipinas. O yan na po, may pagsumbungan na po kayo. Madali na lang makita ng Pangulo yan kasi nakaantabay, kumbaga 24 hours yata yan ang alam ko, no? So, magugulat na lang kayo pag nagsumbong kayo sa Pangulo, pupunta sa lugar nyo kasi nga i-inspeksyonin niya yung isinumbong nyo. Magugulat kayo, baka sabihin nyo, bakit yan nandito ang Pangulo? Kasi nga nagsumbong kayo. So ito pa ang mga highlights mga kababayan. Tingnan nyo naman yan guys. So kawawa sila oh. Biro mo yun. Tindi. Bahang-baha sila. Naloka ako. Oh. Ang dalawang lola oh. Alam nyo ba si Pangulong Marcos Jr. mapagmahal yan talaga sa nanay. Lalo si First Lady Imelda Marcos talagang sobrang makaina ito. Talagang mapagmahal sa nanay. Parang mga lola niya na talaga oh. So yun mga kababayan, nakakasama ng loob lang eh, no? Yung nagbabayad ng tax ang mamayang Pilipino tapos ganyan lang ginawa ng mga contractors na ito. Grabe, matindi. Nakakasama lang ng loob, kawawa yung mga tao. Oh. Grabe oh. Ang nipis nga naman talaga ng simento. So yun, mga best, tinipid, substandard, ika nga. Daming kapalpakan, agay. Kaya sa mga pangulo dapat talagang inspeksyonan nila yung mga project na pinapagawa nila. Ayan, tuloy. Ngayon, si BBM ang Pangulo. Lagot kayo talaga. So, maraming salamat sa inyong watching. See you again when next upload. Bye bye bye. Yan babus. God bless Philippines.